At dahil Labor Day ngayon, pag-usapan natin kung gaano kasipag ang ating mga manggagawang Pilipino. Hi, this is Alvred, ang estudyanteng marketista / raketera. And I decided to live independently before going to college at the age of 20. Alam niyo po ba ang kinagandahan sa ating mga Pinoy? Mahal na mahal natin ang mga trabaho natin to the point na nakakalimutan na natin kung ano ang mas pinaka-importante o priority natin sa buhay. Likas sa mga Pinoy ang pagmamalasakit sa kapwa. Pero andyan din yung pagmamalasakit sa trabaho, sa ating mga employer, pati na rin sa kupan niyang pinagtatrabahuan natin. Isa po sa mga halimbawa dito ay kung ang working hours po ninyo ay nagsisimula ng 8 a.m. hanggang 4 p.m., hindi naman kaagad natatapos dyan ang kontribusyon ninyo sa lugar kung saan kayo nagtatrabaho. At aminin natin, isa sa mga rason kung bakit nangyayari yan ay ang promotion. Kaya makikita sa pang-araw-araw natin na iba talaga tayo kung magtrabaho. Kaya hindi ako naniniwalang tamad ang mga Pilipino. Dahil bukod sa sobra, kung may extra, hihirit pa nga tayo eh. Kayod kumbaga. Para bukod sa sapat na pansustento para sa mga sarili natin o sa mga pamilya natin. Naniniwala rin ako na malaki ang pangarap ng mga Pilipino. Kaya hindi titigil kahit pagod na, patuloy pa rin sa pagtakbo. Kung napapansin ninyo, for so many decades, gustong-gusto ng mga foreigners ang ipinapakitang pagtatrabaho ng mga Pinoy. Kaya nga sobrang dami nating mga OFWs or Overseas Filipino Workers. Kung hindi naman OFWs, meron tayong tinatawag na virtual assistant, kung saan ang setup nito ay sa Pilipinas nagtatrabaho, ngunit ang ating mga boss ay taga-ibang bansa. Hindi ko na iisa-isahin, pero saludo ako sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Ang reminder ko lang, huwag nating gawing number 1 priority ang pagtatrabaho. Bakit? Dahil maaari pa rin tayong matanggal sa trabaho, kahit nagaano pa tayo kagaling. Let's say best employee ka sa isang kumpanya and ikaw ang employee of the month or employee of the year. Kahit simula January hanggang December, ikaw ang best employee or employee of the month ng kumpanya na yan, maaari ka pa rin matanggal sa trabaho. Ano po ang posibleng rason dito? Namumuhay po tayo sa mundo kung saan merong innovation. May pagbabago po. And based on facts, change is the only constant to this world. Maaaring po na yung ginagawa nating trabaho ay kaya na rin po gawin ng teknolohiya. Maaaring magawa ng isang AI at machines kung tinatawag. Isa na lamang po ang hindi pa kayang gawin ng technology or ng isang AI. Yun po ay decision making. Kaya nga po anytime pwede tayo matanggal sa ating mga trabaho. Dahil ang tawag po dyan ay labor saving devices. Para po mas maintindihan ninyo, magbibigay po ako ng example. Halimbawa po, nagsara ang negosyo. Nalugi ang negosyo, pwede na po tayo matanggal sa trabaho nito. Isa pa po sa mga halimbawa nito ay kung noon sa mga parking spaces po ng mga sasakyan ay kailangan pa pong bayaran through station tapos may mag-aabot pa po ng sukli, ngayon po di card na lang. Ngayon po, pwede na rin po magbayad through GCash o kaya anything na bank or online bank na pwedeng i-scan or mag-send ka ng payment. Hindi na po kailangan ng taga-sukli. So, yung mga taga-sukli noon, nawalan na rin po pala talaga ng trabaho. Isa pa po sa mga halimbawa nito is kapag na-injured ka, hindi ka na po kaagad makakabalik ng trabaho. Halimbawa po napilayan ka sa paa, sa kamay, o kahit saan mang parte ng katawan ninyo, considered na yan na tanggal ka sa trabaho. Dahil hindi mo na maibibigay yung serbisyo na kailangan ng kumpanya. Dahil nga po, injured ka. Lalo na kung manpower ang kailangan nila. Lagi ninyong tatandaan na kapag ganung mga senaryo ang nangyari, agad-agad, kinabukasan, papalitan na rin kayo kaagad ng mga employer ninyo. Kahit na best employee of the year ka pa. Siyempre po, ang negosyo, hindi naman yan titigil para sa atin Hindi nga yan titigil kahit wala yung may-ari Kaya hindi imposibleng mapapalitan kayo kaagad-agad ng mga employer ninyo. Makakahanap rin sila ng mas magaling or kasing galing ninyo. O sa madaling salita, we are replaceable pagdating sa employment. Isa sa mga hindi ko malilimutan na sinabi ng prof ko ay pagdating sa employment, we are replaceable. Kaya wag nating gawing buhay ang pagtatrabaho. We are not living for work. We are working to live. Kaya nga ang maipapayo ko, lalo sa mga kabataang kagaya ko o katulad ko, is wag naman natin gawing priority ang mga bagay na kaya naman talaga tayong ipagpalit.
Dahil nga dyan, ano nga ba ang mga possible priorities na kailangan nating i-consider sa buhay natin? Siyempre, bukod sa deeper connection with God, we also need to connect to ourselves. Mahalaga rin po ang kalusugan, hindi lang sa pangangatawan, kundi sa mentalidad natin. Ika nga nila, di ba? Health is wealth. Isa rin po dito ay yung mga tao na alam nating hindi tayo iiwan. Tulad ng ating mga pamilya, kaibigan, at yung mga possible partner ninyo in the future. Mahalaga rin pong mag-invest sa ating kaalaman o edukasyon. Dahil dito nagsisimula ang success ng isang tao. Hindi naman po kaagad-agad dapat magaling tayo. We just need to start to be great. We don't need to be great to start. Kailangan daw po muna natin magsimula bago maging magaling. Kailangan natin ma-experience ang challenges, ang magkamali o madapa. Bakit? Dahil sa pagkakamali po natin, ito po yung ignition kung saan tayo magkakaroon ng drive to reach success. Kaya yung mga successful entrepreneurs ngayon, sila yung patunay o magpapatunay sa atin na kailangan lang natin magsimula. At kapag nagsimula tayo, makakaranas tayo ng different mistakes dun sa ginagawa natin. And from that, they start to believe on themselves and not to give up on it. Kaya sa ating may mga pangarap, tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa maabot natin ang mga ito.